Okay, sige, simulan na natin. Hinimay ko na yung mga material na binigay mo at aaminin ko, medyo sumakit ang ulo ko pero sa magandang paraan. Mahirap talagang topic yan. Sobra. Kasi ang paksa natin ngayon ay yung isa sa mga pinakamalalim na tanong, di ba? Paano ba kumikilos ang isang walang hanggang Diyos sa loob ng ating mundong may hangganan, may oras, may lugar? Oo. So, ang misyon natin ngayon, subukan nating silipin kahit konti lang yung pananaw na yon base dito sa mga ideya. Sige, sige. At yung unang-unang bumabagag sa isip ko ay yung pinaka-basic na bagay sa buhay natin, oras. Kasi para sa atin, parang ilog yan, di ba? Dire-diretso lang. Pero dito, malinaw na para sa Diyos, walang ilog. Walang agos. Okay, let's unpack this. May quote dyan na pamilyar naman siguro sa marami. Ang 1,000 taon ay gaya ng kahapong nagdaan. Dati ang akala ko dyan, parang paraan lang yan para sabihing matagal nang nandyan ng Diyos. Para na hyperbole lang. Oo, parang ganun. Pero hindi pala. Sinasabi pala nito na para sa kanya, wala talagang konsepto ng matagal o mabilis. Eksakto. Kasi hindi ito issue ng pasensya eh. Issue ito ng pananaw. Kasi ang pundasyon niyan, na malinaw sa teksto, ay ang katotohanan ang panahon at espasyo. Yung mismong konsepto ng dati, ngayon at bukas, nilikha rin niya. Ah, okay. Isipin mo, bago pa man magkaroon ng bago at pagkatapos, nariyan na siya. Kaya para sa kanya, lahat ng sandali, para lang siyang nakatingin sa isang kumpletong litrato. Sabay-sabay? Sabay-sabay, yung Big Bang, yung almusal mo kanina, at yung huling sandali ng universe, lahat yan nangyayari sa kanyang walang hanggang ngayon. So parang ganito, no? Kung ang buong kasaysayan ng universe ay isang napakahabang pelikula, tayo yung mga karakter sa loob. Oo, tama yan. Bawat eksena para sa atin bago, hindi natin alam yung kasunod, pero siya, nasa labas siya ng sinehan at hindi lang niya pinapanood. Hawak niya yung buong rolyo ng pelikula. Yon, hawak niya. Nakita na niya lahat, simula, gitna at wakas. Magandang analohiya yan. At para gawing mas malalim pa, hindi lang niya hawak yung rolyo. Siya rin yung direktor, yung manunulat, yung producer. Ah, oo, oo. Bawat eksena, bawat linya, alam na niya. Kasi bahagi yon ng kabuuang obra na siya mismo ang gumawa. Kaya yung sinasabi sa teksto na para sa Diyos ang sanglinika ay tapos na, para sa Kanya, literal yun. Gets. Ang pagkakasunod-sunod na sinusunod natin, yung paglikha muna, tapos kasaysayan ng tao, tapos paghuhukom, para lang yan sa ating mga karakter na gumagalaw frame by frame. Sa paningin ng manunulat, tapos na ang kwento. Okay, dito na nagsisimulang maging sobrang abstract ng usapan. Dito na medyo sasakit ang ulo. Oo, kasi ipinapakita sa teksto yung isang ideya na talagang mind-bending. Kahit yung kawalan or non-existence daw umiral sa loob ng Diyos, para sa atin, simple lang yan eh. Kapag wala, wala. Empty is empty. Empty is empty. Paanong nangyari na yung kawalan, bahagi pa rin niya? Dito talaga hinahamon yung pang-araw-araw na loika natin. Ang paliwanag sa material ay ganito. Ang lahat ng bagay, kasama na ang lahat ng posibleng bagay, at maging yung kawalan ng mga bagay na yon, sakop ng kanyang pag-iiral. Hmm, Ang klasikong halimbawa dyan ay nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag. Yung utos na yon, parang pagtawag yon sa isang bagay mula sa estado ng wala, papunta sa estado ng meron. okay. Pero at ito yung mahalagang punto. Yung kawalan na yon, hindi siya isang lugar na hiwalay sa Diyos. Isa siyang, kumbaga, potensyal na nasa loob na niya, naghihintay lang na tawagin. Sandali, teka, linawin natin. So, sinasabi mo na yung nothingness bago magkaroon ng universe ay hindi talaga nothing in the absolute sense? Hindi. Parang isang blankong canvas na hawak na niya, naghihintay lang na pintahan. At yung canvas mismo, bahagi pa rin niya. Eksakto. Napakagandang paraan para ilarawan yan. Hindi siya kawalan na nangangahulugang absence of God. Ah, okay. Ito ay kawalan na nangangahulugang absence of creation, na nasa loob pa rin ng kapangyarihan niya. Kaya kapag lumilikha siya, hindi siya kumukuha ng materyales sa labas. Lahat nanggagaling sa kanya. Grabe.
At may kasunod pa yan kasi nabanggit din dito na baka itong buong realidad natin, itong espasyo, panahon, yung sakit, yung saya, ay parang panaginip lang sa isipan ng Diyos. Oo. Isang bagay na kaya niyang baliwalain paggising niya, ang lalim nun. Para tayong mga karakter sa isang panaginip na hindi alam na nananaginip lang yung gumawa sa kanila. At yung punto na yan yung nagbibigay diin sa sukdulang limitasyon ng ating pangunawa. Sa katunayan, direktang hinahamon tayo ng teksto, di ba? Paano mo masusukat ang hiwaga ng Diyos? Tama. Itinapaalala nito na sinusubukan nating ilagay sa ating maliliit na kahon ng lohika, yung kahon ng meron at wala, ang isang persona na lumikha mismo ng mga kahon na yon. Alam mo, yan yung medyo nakakatakot na parte para sa akin. Kasi kung ganoon nga, parang mga tauhan lang tayo sa isang laro na walang tunay na halaga. Anong saysay, di ba? Oo, kung panaginip lang ito, anong kabuluhan ng pagpapakabuti natin? Pero dito sa mga sinulat mo, may punto na nagbibigay ng kahulugan dito. Ipinapakilala nito yung isang, kumbaga, player na kusang pumasok sa laro mula sa labas. At dito na ngayon pumapasok yung napakahalagang konsepto ayon sa mga dokumento mo ng ikalawang persona ng Diyos. Si Kristo. Si Kristo. Siya yung nagsisilbing tulay. Kung ang Diyos Ama ay yung manunulat na nasa labas ng kwento, ang anak ay yung karakter na sinulat niya sa loob ng kwento na siya rin mismo. Wow! Kusang pumasok sa daloy ng panahon at espasyo. Naging isa siyang nilalang na saklaw ng mga limitasyon natin, nagugutom, napapagod, namamatay. At ginawa niya yon para sa isang tiyak na misyon sa loob ng pelikula. Diba? Hindi lang siya basta bumisita. Hindi lang cameo role, meron siyang layunin. At yung mission na yon ayon sa material ay kumplituhin yung sangnilikha. Paanong kumplituhin? Kasi yung layunin ay alisin yung konsepto ng kasalanan, yung pagpili na laban sa kalooban ng manunulat, at ayusin lahat ng nasira dahil doon. Siya yung naging mekanismo sa loob ng kwento para dalin yung kwento sa perpektong katapusan. May ginamit ditong napakagandang analohiya para dyan Yung hulmahan o mold. Oo. Sabi dito, ang panahon at espasyo parang hulmahan lang. Isang pansamantalang estruktura. Parang pag gumagawa ka ng eskultura, kailangan mo ng scaffolding, di ba? Mga masuporta. Pero pag tapos na yung obra, anong ginagawa mo sa scaffolding? Tinatanggal mo, wawasakin mo na. Yung hulmahan ay hindi yung produkto. Proseso lang yun. Eksakto. Ayon sa teksto, kapag nabuo na ang lahat ayon sa perpektong disenyo, kapag naibalik na yung sangkatauhan sa tamang relasyon sa Diyos, wawasakin na yung hulmahan ng panahon at espasyo. At doon na mangyayari Yung sinasabing isusuko ng anak ang lahat pabalik sa Ama upang ang Diyos ang maging lahat sa lahat. Parang sinasabing ang buong kasaysayan ay isang malaking proyekto na may tiyak na katapusan at pagkatapos noon, yung obra na lang ang mahalaga. Pero dahil dyan, may lumalabas na tanong at sinasagot din naman to sa mga nota mo. Kung ang anak ay pumasok sa ating mundo, naging nilalang at sa huli ay magpapasakop sa Ama, hindi ba't nangangahulugan yun na mas mababa siya? Yan yung classic na tanong. At dyan nililinaw ng teksto yung pagkakaiba ng papel sa loob ng panahon at yung kalikasan sa labas ng panahon. Okay. Yung pagiging nilalang niya at yung pagpapasakop niya, nangyayari lang yan sa loob ng hulmahan. Sa loob ng kwento. Sa loob ng kwento. Isa yung papel na ginampanan niya. Pero sa labas ng hulmahan, sa kawan ng hanggan, siya at ang Ama ay iisa at magkapantay. Para bang isang hari na nagpanggap na pulubi para maintindihan yung mga tao niya. Sa loob ng kwento, pulubi siya. Pero sa realidad, hari pa rin siya. Okay, sige. Dito ako medyo naguluhan habang binabasa to. Kasi sa isang banda, sinasabi na alam na ng Diyos ang lahat, tapos na yung pelikula. Pero sa kabilang banda, binibigyan tayo ng free will. Yung kalayaan sa pagpili. Oo. Paano natin pagsasamahin yung dalawang yan? Kung alam na niya bawat desisyon na gagawin ko, kung alam na niya nakakain ako ng tinapay mamaya, ako pa ba talaga yung pumipili? Parang hindi sila pwedeng maging parehong totoo. Ito na siguro yung isa sa pinakamalalim na misteryo na tinatalakay dito, no?
Ang paliwanag na inilalatag ay hindi sila magkasalungat, kundi dalawang antas ng katotohanan na sabay umiral. Paano yun? Mula sa pananaw natin, sa loob ng panahon, meron tayong kalayaan. At yung kalayaan yon, posible dahil sa isang prinsipyo, pinagpapaliban ang paghator. Okay, anong ibig sabihin nun? Isipin mo, kung sa tuwing magsisinungaling ka, bigla kang kikidlatan. Oo, di wala ng choice. Wala, mapipilitan kang magsabi ng totoo. Pero dahil hindi agarang may parusa o gantimpala sa bawat kilos natin, nagkakaroon ng tunay na puwang para sa pagbili. May espasyo para sumuway. Gets ko yun. So yung panahon ang magbibigay sa atin ng espasyo para pumili. Pero paano yung kabilang panig? May talata dyan na, grabe, bago pa kita inan yon sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Yan yung kabalintunaan. Alam na niya kung sino ka. Dito natin kailangang balikan yung analohiya ng manunulat at ng kwento. Alam ng manunulat ang bawat desisyon na gagawin ni Hamlet, di ba? Oo. Pero sa loob ng kwento, si Hamlet mismo ang gumagawa ng mga desisyon na yon. Ang kaalaman ng Diyos o foreknowledge ay hindi nangangahulugang pamimilit o coercion. Alam niya kung ano ang pipiliin mo kasi nakikita niya yung kabuuan ng panahon, pero hinahayaan kanyang pagdaanan yung proseso ng pagpili. So bakit pa mahalaga yung proseso kung alam na rin lang naman yung resulta? Bakit kailangan pang idaan sa napakahabang kasaysayan ng pagkakamali? Ayon sa teksto, ang layunin ay, una, para mapatunayan yung katotohanan at katarungan ng mga utos niya. At pangalawa, para makumpleto ang kalooban ng mga nilalang. Kumpletuhin ang kalooban? Oo, isipin mo yung isang robot na pinogramang magmahal. Hindi yung tunay na pagmamahal, Hindi, kasi programmed. pero alisang nilalang na may kalayaang pumili na huwag magmahal, pero pinipili pa ring magmahal kahit umabot pa sa kamatayan, yan yung tunay at kumpletong pag-ibig. Sa pamamagitan ng proseso, yung pagsunod nagiging tunay. So yung proseso ang nagbibigay halaga sa resulta. Eksakto. Alam ng Diyos ang resulta, pero ang proseso ang nagbibigay ng katotohanan sa resulta na yun. So sa pagbubuod, tiningnan natin kung paano ang konsepto ng walang hanggang ngayon ng Diyos sa iba sa ating pagtakbo ng panahon. Oo. Sinilip natin yung ideya na ang ating realidad ay baka maliit na bahagi lang ng kamalayan niya. Pinag-usapan din natin ang misyon ni Kristo bilang pagpasok sa loob ng ating hulmahan. Para ayusin ang lahat mula sa loob. At huli, sinubukan nating unawain yung nakakalitong misteryo ng kalayaan sa isang universo na alam na ng may likha ang katapusan. Medyo mabigat sa isip pero ang daming konsepto. Siguro ang pinakamahalagang aral na maiiwan sa atin mula sa mga tekstong ito ay yung pagtanggap sa sarili nating limitasyon. Bilang mga nilalang na nasa isang guhit lang ng panahon, sinusubukan nating unawain ang isang persona na nasa labas ng anumang guhit. Paulit-ulit ipinapaalala ng mga material na to na hindi natin kayang sukatin ang Diyos gamit ang ating mga panukat. Tama. Yung pag-unawa natin sa pag-iral, panahon at kalayaan, lahat yan nakabase sa ating karanasan bilang tao na baka isang maliit na bahagi lang pala ng mas malawak na realidad. At para mag-iwan ng isang huling palaisipan sa'yo na direktang nagmula sa lahat ng pinag-usapan natin, kung ang nakaraan, kasalukuyan at hinarap ay iisang ngayon, para sa Diyos, anong implikasyon nito sa ating mga panalangin? Magandang tanong yan. 'Di ba? Kapag ipinapanalangin mo ang isang bagay para sa iyong kinabukasan o kahit para sa isang mahal sa buhay na pumanaw na, dinidinig na ba niya ito at sinasagot sa kanyang walang hanggang ngayon bago mo pa man ito bikasin? Isang bagay na sulit pag-isipan.